po sa salita ng Diyos. Nehemiah 6 po ang ating pagbulayan in continuation of our message yesterday and last night. Nehemiah chapter 6 verses 15 and 16. Ganito ang sinasabi niya. Nehemiah 6 verse 15. So the wall was finished in the 25th day of the month Elul, in 52 days. And it came to pass that when all our enemies heard thereof, and all the heathen that were about us saw these things, they were much cast down in their own eyes, for they perceived that this work was wrath of our God. Ang pagpapala ng salita ng Diyos ay sa ating lahat ngayong gabi. Talakayin natin dito yung isang bagay, yung sa salitang commitment. Kung matatandaan nyo kagabi, tinalakay din natin yung tatlong bagay. Yung salita ng Panginoon na kailangan nating malaman, matutunan, ipamuhay at ipangaral. So, ito ay masasabi rin natin commitment. Dahil kung hindi tayo magkukomit ng ating pong oras at buhay sa gawain na yan, malamang hindi po natin ito magagawa na may katagumpayan. Ang pakikinig, ang pag-aaral ng salita ng Diyos is also a commitment. Ang pamumuhay sa salita ng Panginoon is a commitment. At ang pangangaral ng salita ng Diyos, lahat ito ay bahagi ng ating pong pagtatapat sa ating pong Panginoon. Commitment comes before anything else in the lives of every believer, especially leaders of the Lord. Ano po? Dito sa binasa natin sa Nehemiah chapter 6, actually, ito na yung parang masasabi natin completion nung naging commitment ng Israelites through the leadership of Nehemiah. Kaya nga, ang kanilang commitment dito is to complete the task. At ano yung task nila dito? Ano yung kanilang trabaho dito? Ang gawin ang wall of Jerusalem. Alam natin na ang pader ng Jerusalem ay wasak. At nakita ni Nehemiah na ito ay kinakailangan mabuo. Subalit ang tao, ang mga namumuno ng mga panahon na yun, wala silang desire sa kanilang puso. No? Walang commitment, sabihin na natin. Kaya nga hinayaan nilang maging wasak ang pader ng Jerusalem. But when Nehemiah came, nakita niya yung wasak na pader kasi ang pader ay sumisimbolo ng kanilang proteksyon, a wall. Kaya nga tayo, di ba, naglalagay tayo, nagbabakod tayo ng ating, yung ating bahay, binabakuran natin yan hanggang doon sa perimeter. Yung sukat ng lupa, binabakuran para sa anong bakod, para maproteksyonan yung kanyang tinatawag na property. You know, even Jerusalem or ang Israel, kailangan nilang gawin ang bagay na ito sapagkat ito ay wasak. Pero paano nila ito naganap? Paano ito natupad? Paano nila natapos? Actually po, ang mga tao that time, wala silang believe kina Nehemiah na matatapos ito. They don't believe that Nehemiah could accomplish what he has started. Ano po? O, ngayon, tingnan natin sa ating buhay the same.
Kaya na mayroong title itong Completing the Task. It is indeed the completion of the task that has given. Tayo, personally, meron din tayong mga gawain. Sabihin na natin trabaho o job. No? Whatever tasks na ipinagkatiwala sa atin, di ba marapat lamang na ito ay matapos? Kaya kapag ang isang gawain o isang bagay na pinagkatiwala ay hindi natapos, then walang fulfillment. At hindi mo rin ito may enjoy sapagkat hindi mo siya naganap, hindi mo siya natapos. So, ito yung pagkakataon kung babalikan natin doon sa mga naunang chapter ng Nehemiah. Tignan ninyo. In chapter 1 of Nehemiah, sabi niya, the words of Nehemiah, the son of Hakaliah, and it came to pass in the month Chislew, in the 20th year, as I was in Shushan, the palace, John 3, verse 3, they said unto me, the remnant that are left of the captivity there in the province are in great affliction and reproach. Ito yung kalagayan nila. Yung mga natitira doon, they were in great affliction and reproach. Why? Ano yung reproach doon? Because, ang sabi niya, the wall of Jerusalem is broken down. And the gates thereof are burned with fire. You see? Tapos, sa verse 4, nakita ni Nehemiah. Ang sabi niya, and it came to pass when I heard these words, that I sat down and wept, and mourned certain days, and fasted, and prayed before God, the God of heaven. Nanalangin siya. And said, I beseech thee, O Lord God of heaven, the great and terrible God that keepeth covenant and mercy for them that love him and observe his commandments. Let thine ear now be attentive and thine eyes open, that thou mayest hear the prayer of thy servant. See? Nung makita ni Nehemiah, ito talagang siya, nalungkot, dahil nakita niya yung wall ay wasak na wasak. So, nagkaroon si Nehemiah na tinatawag nating burden. So, kung lalampasan natin yung gayong mga nangyari, alam nyo ang challenge ni Nehemiah doon sa mga tao? Ang sabi niya, kayong mga naririyan, makinig kayo, sabi niya, dapat tukdin ang kautusan ng Panginoon sa atin. So, bago siya tumugon, no? Bago niya kinausap itong mga tao na ito, sino ang una niya kinausap? Diba ang Diyos? Ito yung proper na dapat gawin ng isang tao o ng isang mananampalataya. Tingnan niyo, they are in great affliction, pero inuna niya, tumawag siya sa Panginoon. Kinonsulta niya agad ang Diyos. Hindi yun napapansin niya ng malungkot na bagay na nangyayari sa tao. Ang Diyos ang nahuhuli. Ang Diyos ang last resort. Pag wala na talagang pag-asa, Diyos na lang. No? Yung mga taong mamamatay na, sasabihin nila, wala na tayong magagawa. Manalangin ka na lang, milagro na lang. Ang pwede makapagpagaling sa'yo. Pwede naman nauna, pero madalas, ang Diyos ay nahuhuli. Now, ang challenge ni Nehemiah sa kanila, pagkatapos niyang manalangin, ang sabi niya sa kanila ay ganito. Tingnan ninyo. Then I told, sabi niya sa kanila, no, dito sa mga taong ito na let us rise up, sabi niya, and let us build. Bumangon tayo. Tumayo tayo. At ating simulan ang pagtatayo ng wall ng Jerusalem. Alam nyo, pinagtawanan sila. Merong mga adversaries. Merong mga taong hindi sasangkayon. Si Tobiah, si Sanballat,
and even other kings. Nagsabuatan sila against Nehemiah. Pero anong nangyari? Doon sa binasa natin, chapter 6, in verse 15, and in verse 16, the wall of Jerusalem was completed in 52 days. So, nung makita nila yun, nagulat sila. Bakit? Because they didn't expect that this great accomplishment was done by these people under the leadership of Nehemiah. So believers and leaders who complete the tasks possess this what we call characters. So in order for us to really complete the tasks, apat na bagay ang makikita natin. Number one, ang una, yung tinatawag na a compelling purpose. They made a great commitment to a great cause. Dapat merong matindi, malalim, matibay na commitment upang maganap ang isang bagay na gagawin. Alam niyo, kapag ang isang tao naman hindi talaga committed, kahit anong gawin natin dyan, kahit napakaganda at napakahalaga pa ng isang goal, hindi yan mangyayari. It takes a deep commitment in order for the task to be completed. A compelling purpose. Okay? Kaya tayo ng halimbawa. They are compelled. Kumbaga, ano ba yung layunin? Ha? Ano ba yung layunin? Kailangan, bakit ba ito, halimbawa sa atin, tinawag tayo. Ano ba yung purpose? Kayo, bakit tayo nabubuhay ngayon? Ano ang purpose? Bakit tayo nakakilala sa Panginoon? Ano ang purpose? Bakit hanggang ngayon, buhay pa tayo, malakas pa tayo? Ano ang purpose? Alam niyo, dito sa banal na kasulatan, sa Ecclesiastes chapter 3, ano po ang sinasabi ng Bible? Dating titignan. Sabi niya in verse 1, Ecclesiastes 3, to everything there is a season and a time to every purpose under the heaven. Ulitin ko. To everything there is a season and a time to every purpose. So, ibig sabihin, mayroong layunin. Maging ang buhay natin, kaya tayo nabubuhay sa ngayon. Pero kailangan makita, maunawaan natin kung bakit. O si Jesus, bakit naparito ang Panginoon Jesucristo as our best example? Bakit siya naparito? Luke 19:10. For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Ayan ang sinabi ng Bible. Naparito ang anak ng tao. Naparito ang Panginoong Jesucristo upang hanapin at iligtas ang mga nawawala. Hindi lang nagwawala. Maraming nagwawala. No? Pero mas marami ang nawawala. Kaya nga sila yung hinahanap ng Panginoon. Kaya lang minsan hindi mahanap kasi ayaw nila magpahanap. They continually refuse yung gustong gawin ng Panginoon sa kanilang buhay sa kabila ng lahat. Pero ang Panginoon naparito pa din. Tingnan niyo, hanggang doon sa cross, he became obedient. The Bible says, even unto death. Death on the cross. O, tingnan niyo yun? No? Naparito siya, bumaba sa lupa. Anong ginawa ng tao? Philippians chapter 2, verses 5 to 8. Ha? Siya ay nakitulad sa tao. Sabi ng Isaiah 53, siya ay pinarusahan. He was despised. He was rejected. And yet, ibinigay pa rin niya ang buhay niya para sa atin. Look at 1 John chapter 3, verse 8. Sabi ng Bible, he that committed sin is of the devil, for the devil sinned from the beginning. For this purpose, that is, sa layunin na ito, for this purpose, the Son of God was manifested. Why? That He might destroy the works of the devil. So Jesus came
to destroy the works of the devil. Kailan nangyari po yun? That happened at Calvary. Di ba yun yung promise doon sa Genesis 3 verse 15? Na sinasabi niya doon na wawasakin niya ang ulo ng serpent at tudurugin naman ang kanyang sakong. Yan yun. The victory came. And that is why when the Lord Jesus Christ was hung on the cross, He was crucified, He shouted the shout of victory when He said, "It is finished." Natapos, naganap niya a compelling purpose. Ano yung purpose? Kailangan niyang mamatay para ikaw at ako na makasalanan magkaroon ng buhay. Kailangan niyang mag-alay ng buhay niya upang ikaw at ako magkaroon ng buhay na walang hanggan. Upang hindi tayo ang mapahamak doon sa walang hanggang kamatayan na bayad ng tinatawag na kasalanan. You see? Yung purpose na yun. No? Parang sinasabi natin, I was compelled to do this. Bakit? Ano ba ang purpose? So kung merong layunin, kailangan gawin, kailangan matapos. Dahil kung hindi, ano ang mangyayari? Di ba kahit sa mga estudyante, pag may pinapagawa sa'yo, kailangan ipasa mo yan. Whatever it is, term paper yan, project man yan, no? Performance task, kung ano man yan, you have to submit it. You are compelled to submit, to finish. Why? Because if not, ikaw ay babagsak. Parang ganun lang kasimple yun eh. Parang sa atin, simple lang yun eh. Kailangan natin gawin, kailangan natin ito ginito. Si Jesus Christ na lang mismo, tingnan niyo. In John chapter 4 verse 34, anong sabi sa Bible? Sabi ng Panginoong Jesucristo, siya mismo the best example na ating ginagamit. Ito yung sinabi ng Panginoon, John 4:34. Sabi niya dyan, my meat, Jesus saith unto them, sabi niya, my meat is to do the will of Him that sent me and to finish His work. Hindi lang gagawin niya, kundi tatapusin niya. To do the will of Him that sent me. To finish His work. Di ba merong nagsisimula pero hindi natatapos? Magaling sa simula pero failure at the end. Kasi hindi niya ito natatapos. Alam niyo, takbuhin natin long distance yan. So, hindi yan sprint, long distance. Kasi hinihintay natin ang pagparito ng Panginoon. At sa ating pagtakbo, maaaring mapagod tayo. Pero ano yung purpose? A compelling purpose is that for us to finish the race, to reach the finish line, to reach our goal. Ano ba yung layunin ng ating pagkakatawa? Dahil kung wala na, ay hindi na tayo kailangan mabuhay dito. Kukunin na tayo ni Lord. Pero dahil nabubuhay tayo dito sapagkat meron pang layunin ng Panginoon sa buhay natin, we make a great commitment to a great cause. Pangalawa, it is not just a compelling purpose. Second is a clear perspective. Kailangan yung ating perspective malinaw. Kailangan yung ating pananaw, yung tinitignan, yung nakikita, malinaw. Dahil kung malabo, paano? No? Kailangan clear. They don't let fear cloud their view of the future. Because what we are doing here ay merong tinatawag na eternal purpose. Eternal value. Because one day we will face the Lord at the judgment seat of Christ, at lahat ng ginawa natin, sabi ng banal na kasulatan, ipagsusulit natin sa Diyos. Lahat ng ginawa natin, ipagsusulit natin yan. Hindi mo naman ipagsusulit yung ginawa ng iba. Siyempre, yung ginawa mo ipagsusulit mo kasi kanya-kanya tayo. Every man's work shall be made manifest. Because it will be revealed by fire.
Kaya yung buhay natin, merong tinatahak. Hindi yan walang direksyon. Meron. Merong goal. May finish line. Aabutin kaya natin yon? Kahit na minsan napapagod tayo, minsan nahihirapan tayo, ang daming mga hadlang. And yet, we continue. Why? Because merong purpose. Alam natin yung tinatahak natin kasi malinaw. Ha? Subukan ninyo, gawin ang isang bagay na malabo, hindi nyo naintindihan. Ay, mahirap gawin yan. It is very hard really for us to accomplish things na malabo. Ano gagawin mo? Paano mo gagawin? Eh, hindi nga clear eh. Kita nyo, kahit nagmamaneho ka, malakas masyado ang ulan. Anong sabi natin? Ha? Low visibility. Zero visibility. Ay, wala kang makikita. Napakadelikado niyan. Yan yung pinakamahirap na bahagi ng isang driver. Yung nagdadrive siya sa kanya na dinadaanan na wala siyang makita. At karamihan na aksidente. Bakit? Kasi hindi niya nakikita yung kanyang dinaraanan. A clear perspective. Now, sabi ng Titus 2 verse 13, looking for the blessed hope, the glorious appearing of our great God and Savior, the Lord Jesus Christ. See? Ang Panginoon mismo. Kasi hinihintay natin ang kanyang pagbabalik, ang kanyang pagpapakita, dahil yun yung pinakadakilang pag-asa natin. Sabi mo, titingin tayo sa mundo ngayon, parang wala ng pag-asa eh. Pero salamat dahil nandiyan pa ang Panginoon, siya yung pinakadakilang pag-asa natin. The reason why we continue to live, the reason why kahit napakahirap ng mga bagay, nagpapatuloy pa rin tayo, simply because it is the promise of God that He will be with us. At bibigyan niya tayo ng tinatawag na katagumpayan. Diyan, 16:33. Sabi ng Panginoon, in this world, ye have tribulation. But be of good cheer, I have overcome the world. So, a clear promise. So, kaya perspective natin, makikita mo to, ano? John chapter 4, verse 35. Ano sabi ng Bible? Say not ye, there are yet 4 months, and then cometh harvest. Behold, sabi niya, I say unto you, lift up your eyes and look on the fields, for they are white, already to harvest. Sabi ng Panginoon sa kanila, huwag niyo sabihin may 4 na buwan pa. Hindi. Tumingin lang kayo. Tumingin lang kayo. Lift up your eyes and look on the fields. Tapos makikita ninyo, hinog na. Kailangan ng anihin. Huwag nyo lang hintayin ang 4 months. Bakit? Kasi mabubulok na yan. Kita nyo na, sabi niya, hinog na, handa na silang anihin. Tapos maghihintay ka pa ng 4 na buwan, wala ka nang aanihin dahil nabulok na sila o nakuha na lang, naani na ng iba. Ano ibig sabihin nito? Tumingin lang tayo ng diretso at makikita natin maliwanag. Ang daming kaluluwa sa paligid natin na hanggang ngayon walang katiyakan ng kaligtasan. Maging tayo, tatanungin natin ang ating mga sarili, meron nga naman katiyakan ng kaligtasan na kung mamamatay ka ngayon, babawiin ng Diyos ang iyong buhay, pupunta ka ba sa langit? Maraming tao hindi nila alam. At marami lang iba, sasabihin nga, Pastor, walang nakakaalam, malalaman mo lang pagpatay ka na. Nako, isang napakalaking pagkakamali yan. Bakit? Yung kasama ni Kristo na nakapako doon sa krus, no? Buhay pa, pero sabi ni Jesus sa kanya, ngayon din, isasama kita. See? Buhay pa siya, alam niya, isasama siya ng Panginoon. Buhay pa siya, alam niya, siya ay maliligtas. Buhay pa siya, alam niya, siya ay laligtas. Dahil sinabi ng Panginoon sa kanya, ngayon din, isasama kita. Kaya yung mga tao na sabi na walang nakakaalam, it's just but an alibi. Alibi lang yan. Scapegoat lang yan. Pero niya, totoo, mayroon lang yan. Pero kung willing siya, alam mo, kahit na minsan ayaw mo, pero yun ang kinapag-fit, yun ang ipinag-uutos ng Panginoon. Kasi meron na yun din. Gusto ng Diyos maligtas ang lahat. Ayaw ng Diyos ang sino man mapahamak.
kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. A compelling purpose. But you have to see, yung tinatawag natin maliwanag na pananaw. Na makita, bakit ba yan ang nais ng Panginoon sa aking buhay? Kasi yan yung mabuti eh. Gusto ng Diyos lahat maligtas, pero ayaw ng iba. Ayaw ng marami. So, huwag nilang sisisihin ng Panginoon papunta sila sa impyerno. Bakit? Kasi hindi nila tinanggap, hindi sila gumawa ng isang dakilang desisyon na dapat ay kilalanin nila ang ating Panginoon. Pero tayo na nakakilala sa Panginoon, we made a great decision and commitment, not just to receive the Lord Jesus Christ, but to live as sons of God, and also may bahagi natin. Yan nga yung tinalakay ng gabi, di ba? Learn it, then live it, and lend it. Pakinggan, aralin, pabuhay, at ipamahagi. Kasi yun yung layunin, yun yung gusto ng Panginoon. Dapat maging clear sa atin ang bagay po na yan. You see? Eh, mayroong purpose ang buhay. Tandaan natin. Hindi tayo nabubuhay dito na ganyan lang. No. Na nakatapos ka sa pag-aaral, tapos na yun kasi magaling ka na dahil ikaw ay no. Mayroong purpose ang Panginoon. Bakit? Ano man ang kalalagayan natin sa anumang kaparaanan, mayroong purpose ang Panginoon. Kailangan maging maliwanag lang sa atin yun. Kasi yung iba, akala nila, puro-puro, pansarili eh. Hindi po. Hindi pang sarili. Tignan nyo lang ang maliwanag. Sabi ng Bible, lift up your eyes, look on the fields. Now, yan tayo natin personally. Lift up your eyes, tignan mo yan nandiyan sa paligid mo. Katabi mo nga lang, baka hindi maligtas. Kailangan maligtas. Mahal mo sa buhay. Kaibigan natin, kamag-anak natin, baka hindi pa sila ligtas. Then look at them. At makikita natin maliwanag. Hindi maligtas ito mga pupunta sa impyerno ito. Sino ang maakay sa kanila? Ang ibang tao, akayin ng maling turo, pupunta sa impyerno. Sino may kasalanan? Ang laki ng ating magiging pananagutan. Kaya na ito, no, completing the task. God entrusted unto us the gospel of the Lord. Binigyan niya tayo ng kaunawaan ng buhay upang magpatuloy sa bagay nila. Pero ang daming hadlang. May adversaries. Eh, si Nehemiah, kinausap na yung mga tao. Halika kayo, let us rise and build. Itayo natin ang wall ng Jerusalem. Sabi ng mga tao, okay, sasama kami. Sabi ng mga hari, sabi ng mga gobernador, sabi ng mga leaders nila, sasama kami, makikiisa kami. Pero merong hindi. Si Tobias, si Sanballat, nakipagkunay pa sa iba, at kanilang pinagtatawanan, marahil tinitingnan, wala mangyayari sa inyo. Instead na sila makisama, dinidiscourage pa nila yung mga nag-commit. Hindi nyo napapansin sa buhay natin, merong mga ganyan. Once na nag-commit ka, may magdi-discourage sa'yo. Once na nag-commit ka, mayroong hadlang sa'yo. May hihila sa'yo. Ay one of the negative Filipino values, crab mentality. Bakit tinawag na crab mentality? Di ba yung crab yung nahihilahan? Kaya na tinawag na crab mentality. Ayaw nilang makakyat ang iba, hihilahin yan pababa. Ganun po. No? Kasi ayaw nilang makita na magtatagumpay ang sino man. Pero di ba dapat magtutulungan sila? Isa pa sa negative Filipino values, yung tinatawag natin ano yan, yung okay sa simula, ningas pugong. Dapat ningas baunan nyo para maninas. At kahit wala nang apoy, may baga pa. See? Kaya na negative yan, na values eh. Kinagisnan natin. Manyana habit si Suan. Kaya hindi nakapatapos.
Kaya hindi niya natutunton yung kanyang layunin. Ang perspective, hindi clear. Bakit? Okay na. Tapos nandyan pa ang mediocrity. Walang excellency. Ano sa gawain ng Panginoon, napakahalaga ng bagay na ito. That there should be a clear perspective. Yung malinaw na pananaw doon sa layunin ng Diyos na dapat natin ginagawa. Pangatlo, i-reinforce natin ito para mas lalo natin yan maabot, magawa, matapos, na hindi lang maging clear sa ating pananaw. Dagdagan pa natin yung pangatlo, yung tinatawag na panalangin, a continual prayer. Eh di ba? Ito, malinaw sa kanila yun. Kaya, Lord, ito po yung aming gagawin. Lord, ito po yung plano. Kaya nga sa lahat, sabi ng Psalms, di po ba? In all thy ways. Proverbs 3, Psalms 37. Magka-partner yan eh. Sabi ng Bible, trust in the Lord. Lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Sa Proverbs 3. Tingnan nyo, sa Psalms 37, ganoon din sa Proverbs. Tiwala tayo sa Panginoon. Ilatag sa Panginoon ang lahat ng bagay niyan sa pamamagitan ng panalangin. What they did, they prayed about everything. And you see ang maganda, they gained favor from God. So, the same thing sa atin, ano? Pag nilatag mo yan sa Panginoon, then wait for God's favor, for God's answer. 1 Thessalonians 5:18, sabi ng Bible, no? Ano ang admonition ng Biblia sa atin? Pray. Continually, pray without ceasing. Hindi na ibig sabihin na mula umaga, ng gabi, nag-pray ka. No. Pray, ibig sabihin walang pati. Every time that you had the chance, or the time, is, Lord, panalangin mo siya. Huwag kang titigil. James 5, verse 16. Anong sabi ng Bible? The effectual, fervent prayer of a righteous man availeth much. See? Hindi lang basta prayer, fervent prayer. Nino? Ng righteous man. Because sa harap ng Panginoon, if we are unrighteous, then, sabi ng Bible sa Psalms 119, verse, ano naman verse yun? Mamaya malala ko. Sabi ng Bible, if I hid iniquity in my heart, the Lord will not hear me. If I hid iniquity in my heart, the Lord will not hear me. Hindi tayo pakikita ng Panginoon eh. Kapag mayroong nakatagong kasalanan sa ating mga puso. Kaya nga ito ay dapat na ipahayag sa Kanya. Kaya nga in James 5 verse 16, yung fervent prayer, may kasama eh. The fervent prayer of a righteous man. Righteous siya eh. Kasi kung hindi makikinig ang Panginoon. Tama? Nakita niyo na kung anong version? 66 verse 18. No? If I will heed, huwag tayo magtatago. Kaya nga sa pananalangin natin, we always acknowledge eh. Tayo, may nagawang kasalanan, ina-acknowledge natin, and we are asking God's cleansing and forgiveness. So that the Lord's favor will be upon us. As we come before Him, as we come into the throne, the holy throne of our God. Kaya kita ninyo na nare-reinforce para matupad. Kasi mayroong kasamang panalangin, a continual prayer. Pero alam niyo, mayroong kasing nananalangin na hindi naman din tumatanggap. You ask, but you receive not, sabi ni James. Bakit? Because he asked amiss. James chapter 5.
Pag humingi ka ng tama sa iyong puso, yung mabuti, yung malinis na motibo. Kasi meron namang lumalapit sa kanya, masama naman yung motibo. Hindi rin yan pakikinggan ng Panginoon. Pero tignan nyo sila Nehemiah, masama ba yung kanilang hindi, gusto na itayo. Pero pinipigilan sila ng mga tao. Instead na sila ay samahan, tulungan, dinidiscard sila. Hindi naman nararasa yan. Nararasa natin yan. Meron kang magandang bagay na gustong gawin. Pero meron umahad lang. Ganun naman ang diablo eh. Kaya nga, di ba sabi doon sa unang puntungan natin, this is the purpose. Ano yung purpose ng pagparito ng Panginoon? To destroy the works of the devil. So let us not allow the devil to destroy yung ginagawa ng Diyos sa ating buhay by a continual prayer. Pang-apat at pang-huli. Sa ginanalangin na yan, alam niyo, kailangan lang magpapatuloy talaga. Maraming paghahadlang, but you have to be determined to continue. Pero why? Because if not, sino talo? Tayo. Ang diablo matutuwa. Bakit? Kasi nagtagumpay siya. Dapat sino magtatagumpay tayo. Pero alam niyo, hindi natin kaya magtagumpay sa sarili lang natin. Philippians 4:13, sabi ng Bible, I can do all things through Christ, which strengtheneth me. Magagawa lang natin ang mga bagay dahil mayroong nagpapalakas sa atin. And that's why in 1 Corinthians 15:57, sabi ng Bible, thanks be unto God who giveth us the victory. And that victory comes from the Lord Jesus Christ Himself. Kaya sabi ng Panginoon sa John 15 verse 7 or 15 verse 5, no? For without me, you can do nothing. Wala kayong magagawa, sabi ng Panginoon. Pero if you abide in me and my words abide in you, ask whatsoever you will, and it shall be done unto you. That's why sa Matthew 7 verse 7, sabi niya, ask and it shall be given thee. Knock and it shall be opened unto thee. Seek and ye shall find. Kailangan merong tinatawag na persistence. A courageous persistence. Hindi lang continual prayer, but also we have to be courageous enough na harapin ang bagay nito to magkaroon ng tinatawag na persistence. Perseverance. Pagpapatuloy. Pagtitiis. They move ahead despite the odds. They continued working despite of many adversaries. Maraming paghahadlang. And yet, the people in Jerusalem continue to work. And you see, they accomplished the work. They accomplished the task in 52 days. Nagulat sila Tobaya, nagulat sila Sanballat. Ano natapos nila? O ngayon, natapos ngayon yung wall ng Jerusalem. Kasama sila? Hindi. Kaya sabi ng Bible, wala kayong memorial. Wala kayong bahagi dito. Wala kayong pagkakakilanlan dito. Di ba mayroong mga pagkakataon minsan yung mga nauna, kami noon, pagka meron kang ginawa, alam mo, ginawa mo yung bako. Lalagyan mo marka yun eh. Yung initial nung gumawa, tapos lalagyan niya ng date. Gumawa siya doon sa bahay, doon sa apakan, merong initial o name or nickname or whatever, tapos lalagyan ng date. Di ba? Kaya hindi na uso kasi ngayon eh. Kami noon, ano yun? Basta meron kang ginawa, lalagyan mo kaagad yan. Bakit? Memorial yun eh. Sa wall ng Jerusalem, wala kayong memorial dito. Wala kayong bahagi dito. Kasi wala kayong ginawa. Sa halip na kumontra pa kayo. Humahadlang pa kayo. So sino yung pararangalan? Yun lamang mga naging kabahagi. Kaya isang araw, pag umarap tayo sa Diyos, sabi ng Bible, pararangalan lahat ng mga nagtagumpay. Subalit sa mga hindi, mapapahiya sila, pagawa sila inaligtas. Kaya lang siya tayo, hindi mo, wala kang tatanggapin corona. Ha?
Binibigyan na ng reward ang marami tapos ikaw wala. Bakit? 1 Corinthians 3. Every man's work shall be made manifest because it shall be revealed by fire. And the fire shall try every man's work of what sort it is. And if a man's work abide, he shall receive reward. 1 Corinthians 3, 13, 14, 15. He shall receive reward. But if a man's work shall be burned, he shall suffer loss. But he himself shall be saved. Saved naman siya. Kaya lang mag-suffer loss. Wala siyang reward na tatanggapin. Kaya anong dapat natin gawin? O ano ang pa-admonition ng Joshua 1 verse 9? Malapit na tayo. Tatlo na lang versikulo. Anong sabi sa aklat ng Joshua chapter 1 verse 9? O yan, maliwanag yan, ano? Sabi dito, have not I commanded thee? Di ba, inutusan ko kayo? Sabi ng Panginoon. Be strong and of a good courage. Be not afraid, neither be thou dismayed. For the Lord thy God is with thee, whithersoever thou goest. Marami mang kumokontra. Marami mang humahadlang doon sa gusto nating gawin na alam nating tama na para sa Panginoon. I-discourage ka ng gusto. Hahadlangan, pipigilan ka. Pero huwag mong hahayaan. Do not allow everyone to destroy the purpose of God in your life. Dahil ikaw ang talo. At the end of the day, ikaw ang talo. At the end thereof, magtatagumpay ang diablo. Pero tingnan nyo, ituro mo yung kamay mo sa verse na ito. Sabi nga, have I not commanded thee? Diba? Be strong and of a good courage. Malakas ka. Maging matibay ka. Be of good courage. Be not afraid. Neither be dismayed. Okay? Sabi niya, huwag mati-dismayed. Huwag mati-discourage. Pero hindi nyo ba alam, karaming bagay na pwedeng nakaka-discourage, nakakapagod na nga minsan eh. Yung bang pagsabi mo, pagod na ako. No? Nalala mo yung sa kasamahan saan. Bakit? Nainip ka naman? Hindi! Pagod na ako! Pagod na ako sa inyo! Kaya anong naging desisyon niya? Dahil galit siya, pagod na siya. Sabi niya, I resign! O, di niya, tapos. Hindi mo tapos. At the end, na-realize ka, mali ko na yung ginawa ko. Magbabawi mo ka. You already declared. Kaya na ito yung encouragement sa atin. When we are in the heights of our emotion, don't make decision. You know why? Your decision will always be wrong. Titiyakin natin yan. When you are in the heights or in the outbursts of your emotion, don't decide. Don't make decision. Lalo kung pagtitiinan mo pa. Tapos isusulat at ifa-file mo pa. At the end thereof, pag nausawan ka, marirealize mo mali pala. But it's too late. It's too late. Yung opportunity to serve, wala na. Why? Kasi nadala ka ng outbursts, ng heights ng iyong emotion. Madaya yan eh. Kaya nga meron to eh. Binalansin ng Diyos may puso at may isip. Upang kung sakali man, magamit natin yun para makita natin malinaw yung layunin ng Diyos sa buhay natin. Then we'll be continuing the task, accomplishing the task. It's not easy. Pero hindi nyo ba alam, when you accomplish a certain thing, sino masaya? You may know. Oh, you know. At the end of the day, sasabihin mo, Lord, salamat. Tapos,
Natapos din ang nakakapagod. Ang pinaghahanda ang napakarami, napakatagal sa isang araw, sa isang iglap, yun lang kalakagad. Diba, at least nakatapos na tayo sa medical and dental mission natin. Na-accomplish yung bagay. Hindi naman para sa sarili natin, kundi yun ay para sa Panginoon. Now, let me end with this last verse. In Ezra chapter 10, verse 4. Ezra 10, verse 4. Sabi dito, Arise, for this matter belongeth unto thee. We also be with thee. Be of good courage and do it. Be of good courage, then stop it. Hindi naman gano'n eh. Ang sabi niya, do it, gawin mo. Bakit? Kasi pag hindi natin gagawin, walang mangyayari, walang ma-accomplish. Sapagkat hindi yun ang layunin ng Panginoon. Ang layunin ng Panginoon ay tayo maganap natin kung ano yung nais niya sa ating mga buhay. Ma-accomplish natin yung dapat. At isang araw at the end, makikita ninyo, tayo rin ang natutuwa sapagkat naganap natin ang kalooban ng Panginoon. And it came to pass that when all our enemies heard thereof, and all the heathen that were about us saw these things, they were much cast down in their own eyes, for they perceived that this work was wrought of our God. The people will see, kasama kasi nila ang Diyos. The people will see, and they will prove, sa kabila ng mga paghahadlang, naganap pa rin, sapagkat ang Diyos ay kasama nila. So the wall was finished in the 25th day of the month Elul in 52 days. Huwag natin bilangin kung ilang araw. Ang importante, natapos ba? Matatapos ba? Ang masakit, natapos ka. Yung tayo matatapos, hindi yung gagawin. At isang araw magsisisi, but it's too late. So this evening po, maging encouragement sa atin. Hindi ko alam kung ano yung mga nais natin gawin sa ating buhay. Pero ako naniniwala yung kalooban ng Diyos, yung gustong gawin ng Panginoon sa ating buhay, mabuti. Mabuti. Walang masama. Pero sana makita natin na maliwanag. Itulog natin sa Diyos. And let us be courageous to pursue, to continue, to accomplish the tasks that God had given us. So now, maging encouragement sa atin, may kanya-kanya tayong trabaho at gawain, may kanya-kanya tayong ministeryo. Pero sa ministeryo na pinagkatiwala ng Diyos, ang araw naman, malubos ang ating kagalakan. Because out of those things, sabi ng Panginoon, well done, my good and faithful servant. Tapos bibigyan niya tayo ng ating reward at ang kagalakan ay malulubos sapagkat hindi tayo nanghinawa. While we still have opportunity, let us do good unto all men, especially unto the house of the Lord. For whatsoever a man soweth, that he also reap. Pagpalain tayo ng Diyos, nawa ang salita ng Panginoon ay magatid ng biyaya sa ating lahat. Magandang gabi, at magpatuloy tayo. Pagpalain natin si Brother Eric para sa ating mga panalangin. Thank you po, Pastor, at purihin po ang ating mga Panginoon mula po sa kanyang mga salita at nawa patuloy ito'y ating bigay ng kalakasan, paalala at kalinawan po
sa atin pong mga buhay. Tayo na po ay dadako sa atin pong mga panalangin na patuloy po nating itaas at ibigay, pinalangin sa ating Panginoon ang kanyang gawain dito po sa Maligaya Trinity Baptist Church, ang Sunday worship service, ang Bible study, ang prayer meeting, ang bawat mga mission points po sa lugar ng Tibag, sa Parang, sa Dam, sa De La Paz, at dito po sa may Panigi. Ayan, sa may Panigi, patuloy po. Sa Atchok, ayan po, sa bawat gawain na pinagkatiwala sa atin ng ating Panginoon. Patuloy po natin itong itaas sa ating Panginoon, at itaas din po natin at isama sa panalangin ang nalalapit po na anniversary sa ating pong mission sa De La Paz. Ayan, na patuloy po ang ating Panginoon na siyang provide at kumilos po sa bawat gawain. Ayan, ay isama rin po natin sa panalangin sa yung Balawang Baptist Church. Ayan, Balawang Baptist Church. Ayan, kung saan naroon po ngayon si Pastor Jabay po, at meron din po tayong gawain doon. Isama rin po natin sa panalangin mamaya. At ang buhay po ng bawat isa, ayan, patuloy po natin isama sa panalangin. Yung kalakasan physically, dahil sobrang init po ng panahon ngayon, ibang-iba na po ang panahon, kaya patuloy yung ating kalakasan physically. Dalangin po natin sa ating Panginoon na ang Diyos po siyang patuloy na magbigay ng kalakasan sa ating pong buhay upang magamit po ang ating mga buhay para po sa kanyang kalwalatian at sa kanyang kapurihan. At sa mga kapatiran po natin na nakakaranas ng pisikal na karamdaman, ay patuloy po natin silang isama at idalangin sa ating Panginoon na tunay ang Diyos po ang siyang patuloy na magpagaling at kumilos sa kanila po mga buhay. Ayan, kung yung ating po mga personal na hiling sa ating Panginoon, yung mga bagay na gusto po natin ibigay sa ating Panginoon, ano po yan? Maaari po natin ibigay, kausapin ng ating Panginoon dahil tunay po ang Diyos ay nakikinig po at sumasagot sa ating po mga panalangin. Kaya sa ilang sandali po at ating po kausapin ang ating Panginoon. Bigay po natin lahat sa ating Panginoon. Ang Diyos po ay handang makinig po sa atin sa bawat panalangin po na ibibigay po natin sa Kanya. Kaya sa ilang sandali, tayo po ay kausapin po natin ang ating Panginoon at tayo po ay dumalangin sa Kanya. At mamaya po sa pansarang panalangin ang hinihiling ko po kay Pastor Paulo.
Sige po tayo po ay tumiyo. Tayo po mananakit. Isa na po natin. Dakilang Diyos naman namin nasa langit, puri ka namin Panginoon, sinasamba at itinataas po namin ang iyong matamis na Panginoon. Pero salamat sa mga maghapon at mga nakalipas na araw, ang patuloy mong pag-iingat at pagbuhos ng mga iyong pagpapala. Salamat din Panginoon sa araw na ito na muli. Pinagpala niyo kami na magkaroon kami ng oras at panahon para makipag-usap na ihain po namin ang aming mga panalangin at mga kahilingan. Lord, alam po namin sa oras na ito na ihain po namin ang aming mga panalangin at aming mga atikain, Panginoon, mga dalangin po namin. At kami po ay nananampalataya, Lord, na lahat po ng aming inilapit at ilinulog sa iyo, Lord, ito'y nakarating po sa iyong luglugan ng awa at trono ng biyaya, Panginoon. Kaya kami po ay nagpapasalamat sapagkat, Lord, lahat ng aming kahilingan, lahat po ng aming inihain, Panginoon, ay nakarating sa iyong paanan. At ito po, Panginoon, ay kakatagpuin mo, pagpapalain mo, ayon sa iyong kalooban, ayon sa iyong itinaktang panahon. Salamat din, Panginoon, bigyan niyo po kami ng puso mapaghintay at pusong Panginoon, lagi kami, Panginoon, ay nananampalataya na kayo po at tutugon sa lahat po ng aming panalangin. Salamat po sa presensya ng bawat isa. Salamat po sa iyong Banal na Espiritu na siya patuloy na sumasama po sa amin. Salamat din, Panginoon, sa privilege na kami, Panginoon, ay nakapagpuli ng iyong salita. Tuliwagan ng salita ng Panginoon ang siyang nagbibigay sa amin na kalakasan ng gabay, Panginoon, sa aming buhay na magkaroon, Panginoon, ng patuloy na pananampalataya sa iyo at hindi kami, Panginoon, maghinawa kundi bagkus, Panginoon, ipagkatiwala po namin ang aming buhay. Salamat din, Panginoon, sa bawat isa. Kayo po ang magpala sa gabing ito at sa aming pag-uwi, pag-ihiwalay. Dalangin po namin ang inyong pag-iingat. Makarating po kami ng kaya pa at ligtas sa kanyang temporal tahanan. Dalangin din po namin ang isang mapayapang gabi at ang masarap na pagtulog at muli, Panginoon, maibalik ang aming mga nawalang lakas, pagtipon at pagbangon po namin sa umaga ay patuloy po namin itong magamit. Salamat po, Panginoon. Ito po aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon pagligtas na sa Jesus. Amen. Ayan, muli, isang pinagpalang gabi po sa bawat isa at sa Panginoon po lahat ng pagpulit. Salamat po sa bawat isa na Through online.